Bagong lahat, luma muna. Maraming nagtaka bakit binitawan bilang two-way contract player si Quincy Olivari na isa sa fan favorite sa Lakers. Maraming mga fans ang nadismaya sa ginawang move ng LA. Expected pa kasi na siya yung isang player na magkakaroon ng playing time dahil sa performance niya mula Summer League, Preseason hanggang G-League. Kakapirma lang din niya last December ng shoe deal under sabra ni Steph Curry na sa ngayon wala pang team ang reported na kukuha dito kay Olivari na siguro mga after deadline or kaya sa buyout season kapag yung mga teams nagpa-finalize na ng kanilang roster. Ang pumalit kay Olivari ay si Trey Jamison. Naglaro na siya ng 16 games sa New Orleans na meron 2 points at 2 rebounds per game. Last January 9, binitawan siya ng Pelicans bago kinuha ng LA. Last 2024 season din, naglaro siya sa Memphis. Ito yung time na maraming player ang injured sa kanila. Nagkaroon noon si Jamison ng 24 minutes, 7 points at 5 rebounds per game. Base kasi doon, pinapirma pa ng 2-year contract ng Lakers si Jamison pero sa ngayon hindi pa nagre-reflect ang kontrata niya sa Spotrac. Nung game ng Lakers versus Nets, nakapaglaro siya ng 15 minutes. Na-donut din, 0 attempts pa, 0 point. Pero 4 rebounds at 2 blocks. Palulusutin ko na ng konti dahil 30 minutes before ng game, hindi nakalaro si Anthony Davis dahil sa injury sa paa. 5 minutes before, biglang sinalang si Jamison. Si Sar Williams nung bumangga dito kay Jamison halos magiba, naalog yung buong katawan na parang nagkaroon ng ice in my veins, parang nanlamig at namanhid. So, in-exaggerate ko lang. Mas pinili si Jamison na isa lang kumpara kay Koloko na mas matagal na naglalaro sa Lakers. Kaya rin di umano binitawan si Olivari ay dahil kailangan ng replacement kay Christian Wood na hindi pa sigurado kung kailan maglalaro dahil injured yung tuhod. Base kay JJ Redick nung nakaraang linggo, nasa practice na si Bando at si Wood. Pero si Bando yung nilagay sa G-League para sa conditioning. Siguradong merong magko-comment na kung replacement ni Christian Wood, bakit si Olivari ang binitawan, hindi mismo si Christian Wood. Simple lang naman ang reason doon dahil 3 million pa ang kontrata ni Christian Wood na kapag pumasok or papalapit na yung deadline, magagamit siya bilang filler or pangsama sa trade. Kesa naman bitawan siya at walang makuha, pwede pang magamit yung kontrata niya. Katulad ng kay D'Anthony Melton sa Golden State na hindi makakalaro ng buong season pero ginawang filler yung kontrata niya para kay Schroeder. Nagdagdag lang sila noon ng second round pick. Pwede namang i-trade yung two-way contract player pero limitado yun. 2 beses pa lang nangyayari sa NBA na meron two-way contract na nasama sa trade. Based din kay JJ Redick, pinalalakas talaga nila yung kanilang defense. Based din kay Rob Pelinka, hindi rin kasi sila gagawa ng trade na magiging involved yung isang first round pick ng Lakers. Ang draft pick pa ng Lakers nasa New Orleans. Pwede pang makipag-swap ang Pelicans na malamang hindi kunin nyo ng New Orleans dahil lugi sila, mas mataas yung draft picks nila kontra Lakers. Hindi ko din matrack kung ginamit ba ng Pelicans yun sa trade dito kay Murray. Si Christian Wood naman kung hindi pa rin makakalaro ngayong season, malamang ito na rin ang huling season niya sa NBA. After kasi ng Dallas stint ni Christian Wood, makakakuha sana siya ng malaking kontrata. Pero walang team ang sumubok sa kanya at napunta nga siya sa Lakers dahil na din kay Darvin Ham. Dati sila magkasama nun sa Bucks noong 2018. Si Christian Wood pa nagtrending dati nung nasa Pistons. Kaya nakakuha siya ng malaking kontrata sa Houston. Meron pa nga siya ngayon ng mga outside the court issue na isa sa problema talaga sa career ni Christian Wood.